Inilamos ni Simon ang palad sa kanyang mukha. Abala siya sa pagtawag kay Manang Aning para itanong kung darating ba ang David na kanyang hinihintay o alamin man lamang kung may susundo ba sa kanya. Wala siya sa mood na mag-drive sa mga sandaling iyon dahil unti-unti na namang umaatake ang migraine niya. At ngayon ay dadagdag pa si Maggie sa intindihin niya. Sa kalagitnaan ng usapan nila sa telepono ng katiwala ay bigla na lamang pumasok si Maggie sa opisina. May naghahanap daw sa kanya sa labas. Isang babae daw na may dalang mga relyenong bangus na ayon dito ay in-order niya. Lalo yatang sumakit ang ulo niya sa narinig. Basically, I don't eat that. Hindi ko alam kung sinong babae sinasabi mo, so better send her out now. Pero sir, napakakulit po eh. Saka mukhang gerera. Baka batuhin po ako ng bangus kapag hindi ko kayo napalabas. So takot ka sa kanya, ganun ba, Maggie? Mas takot ka sa kanya kasi sa akin na boss mo? Hindi naman po sa ganoon pero natigilan sila, kapwa, sa pagsasalita at kusa niyang nabitawan ng hawak na telepono nang biglang pumasok ang isang babaeng hindi niya kilala. May dala itong lalagyan na kung ano at basta na lamang ibinagsak iyon sa sahig. Hoy, Mr. Hipolito, bakit kailangan mo akong pagtaguan ha? Pinapunta-punta mo ako dito at ngayon ayaw mo akong harapin? Napatayo si Simon sa pagkabigla at dahil doon ay lalong tumindi ang kirot ng sentido niya. Nasapon niya ng saglit ang ulo bago muling tumingin sa bisita at saka ito kinausap. Si Maggie naman ay lumapit sa babae upang marahil ay umalalay dito kung sakaling gumawa ito ng hakbang na hindi maganda. Hey, who are you? And why the hell you entered my office without my permission? Don't you know that I can press charges against you? Charge na sinasabi mo dyan. Talagang malaki ang charge ko sa mga ginawa mo sa akin. Wala naman sa usapan na dalhin ko pa rito ang mga order mo. Namasahe tuloy ako kaya idadagdag ko ito sa ibabayad mo. Napailing muna si Simon sa tila hopeless na nagsalita. I do not know what you're talking about, miss. I didn't order anything. In fact, I'm about to leave in less than half an hour. Huwag mo ko sindakin sa kay-Ingles mo dyan dahil naiintindihan kong lahat ang sinasabi mo. Ang sakin lang, kuhanin mo ng 35 na relyenong isdang ito at saka mo ko bayaran. Done! Didn't you hear me? Wala akong ino-order na kahit anong pagkain. And my God, 35? Ano yan, panghanda? Tumpak! Panghanda nga, hindi ba? Nagpabinyag ka kanina at pandagdag sa hapunan nito ngayon. Nagpabinyag? Ako? My God, you're a sick lady. I don't even have any plan of getting married at ngayon ay magpapabinyag na agad ako? Wait, I'm sorry miss. But you're invading my privacy. This is not a good joke, so please get out of my office before I call the guard to throw you out. Malamig ang tinig na wika niya na nagpalaki sa mga mata ng kaharap na babae. Huwag niyo akong takutin dahil hindi ako madaling masindak, Mr. Hipolito. Bayarin mo ako at alis na ako agad. Pero bakit nga kita babayaran kung hindi ko naman kailangan ng mga yan? Thank you, sir. 5,250 pesos in total for 150 each. Malalaki kasi mga isda ko sa kamatataba ang palaman niyan. Plus another 100 pesos for transpo and... Hey! Shut up! What are you talking about? Do you think you can sway me to pay you? Ano ito? Hold up! Simon noticed that this lady smirked. Patawa ka? Hold up? Sa ganda kong ito? Sino maniniwala sa iyong masama akong tao? At saka hello, 5,000 piso lang ang sinisingil ko. At cheap mo namang hold upin? Kung yun lang ang maibibigay mo. He raised his right hand to stop her from talking. Masakit na talaga ang ulo niya at lalo pa iyong pinatitindi ng kaingayan nito. Okay. Kung sa ibang pagkakataon ay hindi ko ito palalampasin, miss. Pero dahil masama ang pakiramdam ko ay pagpapasensyahan kita. Kinuha niya mula sa bulsa ng slacks ang kanyang wallet at kumuha ng 6 na lilibuhing papel mula doon. Pagkatapos ay iniabot ang pera sa kaharap. Habang inaabot iyon ng kausap ay hindi niya naiwasan ang pagmasdan ang kabuuan nito. At tila nadagdagan ng kirot ng kanyang sentido ng mapagtantong may kakaibang ganda mga matang iyon na nakatunghay sa kanya. Very expressive and yet appeared to be innocent. O paano? Okay na? Tanong niya rito matapos huminga ng malalim. Madali ka naman palang kausap, Mr. Hipolito. O sige, iiwan ko na dyan ang bayong. Bahala ka na at, hey, you can take that with you. And please, stop calling me Mr. Hipolito.
Simon Salazar is my name. Put that in your head, okay? Anya, matapos iharap dito ang kanyang glass nameplate na nasa desk. Napawag ng saglit ang mga labi ng kanyang bisita at hindi niya alam kung anong magneto ang umiiral sa kanya para tunghayan ang mga labing iyon. Wait, binayaran mo na ako, diba? Bakit kailangan mo pang magsinungalin? Mabilis siyang napailang sa narinig. Sinungalin? I told you, I am not this Mr. Hipólito, okay? Whoever told you that, it's a big fool. Fool? Fulfulin mong mukha mo. What did you say? Marahas na tanong niya sabay tayo. Lumapit na din si Maggie sa bisita at tinangkang hawakan ang braso nito pero lumipad lang iyon ang hawiin ng babae. Ang sabi ko, ikaw ang fool? Napakayabang mo. Ano bang akala mo sa mahirap na gaya ko? Tatanggap lang na sigaw mo? Ang kapal naman ang hasang mo dyan. Napapikit siya sa matinding inis. Ang akala niya titigil na ang babae sa kasasalita matapos niya itong bayaran. Pero sa ipinapakita nito ngayon ay mukhang wala itong balak na umalis. Lalong tumindi ang sakit ng ulo niya sa ingay na nililikha nito. Miss, I already paid you, okay? Mr. Hipólito na ko, Mr. Hipólito. Sige, ako na yun mula ngayon. Okay na ba? No, please. Leave. Sir. Nakita niya sa mukha ni Maggie ang hindi pagsang-ayon sa sinabi niya kaya itinaas niya ang kamay upang pigilan nito sa pagsasalita. Tiningnan din niya ito ng makahulugan. Yung tipo ng tingin na ginagawa niya kapag may nais siyang ipagawa dito. Pasimple namang tumango si Maggie. Okay, aalis na ako. Aamin ka din naman pala eh. Pinatagal mo pa. Saan nga palang banyo dito? Muli siyang napapikit at naihilamos na ang kamay sa kanyang mukha. Good Lord, please. Inutusan niya si Maggie na samahan ito sa ladies' room at matapos ay sinanyasan. Alam niya, nakuha na nito ang ibig niyang sabihin. Nakangiti si Carmela habang nakamasid sa sariling refleksyon sa salamin. Ibig niyang palakpakan ang sarili sa kanyang husay. Ang akala siguro ni Mr. Hipólito na ito'y magpapaisa siya ng ganun-ganun lang. Hindi ba nito alam na wala pa sa tanang buhay niya ang nakakaagrabyado sa kanya? Nagsisimula pa lang ang kalaban ay umaatake na siya. Ganun siya pinalaki ng ina. Siga na ako siga, pero namula talaga siya na ang mundo ay daigdig ng pakikipagtunggali. Talo o panalo, yun lang ang dalawang lugar na kasasadlakan mo. At sino bang ibig matalo sa laro ng buhay? Wala naman, hindi ba? At kung meron man, siguradong hindi siya yun. Inayos niyang muli ang sarili sa harap ng salamin. Ilang ulit na kinagat ang mga labi upang mamula ng bahagya. Ang mga iyon. Bahagya niyang ginalaw ang bangs at inayos ang ilang hibla noon, saka sinipat-sipat ng ilang ulit ang sarili. Bumuka ang kanyang mga labi at walang tinig na sinambit niya ang katagang, "Perfect." Yun lang at lumabas na siya sa comfort room. Agad na nabura ang matamis na ngiting nakapagkit sa mga labi ni Carmela nang mabungaran ang mga taong tila naghihintay sa kanya sa labas. Isang guard at 2 pulis ang nandoon at ang sekretaryang narinig niyang Maggie ang pangalan na nasa likuran ng mga ito. Agad na nagtanong ang kanyang mga mata sa babae. Siya nga pong tinutukoy namin, mga boss. Pakidala na po iyan. Agad na kumilos ang 2 pulis at hinawakan siya sa magkabilang braso. Ang guard naman ay nanatili lang na nakaalalay at si Maggie naman ay tila natatarantang nakatingin sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Dinadakip ba siya ng mga ito? Siya? Si Carmela? Teka muna, mga bossing. Don't touch me. Sa pilitan niyang inalis ang kamay ng isang pulis. Itinaas niya ang libreng kamay upang payapain ang mga ito. Kailangan niya mag-isip. Nakakahiya ang mga nangyayaring ito sa kanya. Unti-unti nang dumarami ang mga taong nakikiusyoso sa paligid at mapapahiya siyang talaga kapag hindi niya ito nalusutan. Wake up, girl. Anong gagawin mo? Bago ako sumama sa inyo, kailangan ko munang malaman kung ano ang violation ko. Nandito ako para dalihin ang in-order na relyanong bangus ni Mr. Hipólito. Kahit tanungin niyo pa siya, nasa loob siya na opisina niya. Nagtawanan muna ang 2 pulis bago sumagot ang isa. Miss, tama ng drama. Unay, walang Mr. Hipólito dito sa building na ito. Salazar ang apelyido ng taong tinutukoy mo. Pangalawa, baka drug pusher ka o miyembro ng sindikato kaya kailangan ka naming dalhin sa presinto. Drug pusher? Normal ka ba? Anong drug pusher ang sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita mukhang ito? Mukha ba akong drug pusher? Hinawakan pa niya mukha upang i-stretch ang kanyang mga sinasabi. Napangisi ang 3 lalaki. Miss,
Karamihan ngayon sa drug pusher ay magaganda. Madali kasing makapanloko mga babaeng kagaya mo kaya kung maaari lang ay sumama ka na ng payapa sa amin. Napangiti siya. Manong naman, huwag mo na ipagdiinan. Alam kong maganda ako. Thank you. Akma na siyang tatalikod nang muling hawakan ng dalawang pulis. Ang isa ay sa batok niya nakakapit at ang isa naman ay sa kanyang braso. Madaling gumana ang adrenaline niya. Mabilis siyang pumihit na naging sanhi upang mabitawan ng isang pulis ang kanyang batok. Pinilipit naman niya ang braso ng isang nakakapit sa kanya. Nang akmang lalapit ang guard ay madali namang umigkas ang kanyang tuhod sa harapan nito. Mabilis niyang tinakbo ang pinto at nang akmang maaabutan na, nang humahabol ng mga lalaki ay sa kanya inihagis sa mga ito ang dala niyang relyeno. Lalabas na sana siya nang makita ang isang lalaking nakatayo sa isang sulok. Hindi na siya nag-isip at madaling pinukol din ng relyeno ang napakakisig na si Mr. Hipolito. Bullseye! Napangiti siya ng tamaan ito sa muka. Mabuti na lamang at sa comfort room ng ground floor siya dinala ni Maggie. Ano ngayon magagawa ng dalawang pulis patulang ito na sinamahan pa ng isang gwardyang lagi yatang puyat? Alam niya, minaliit ng mga ito ang kakayahan niya. Dahil isa lamang siyang babae. Ang akala ng mga ito ay madaling hulihin ng isang gaya niya. Sorry na lang sila dahil hindi niya nanaisin ang makatapak sa presinto. Kumusta ang lakad mo, ate? Napatingin siya kay Kaloy. Pinigil niya ang sariling magkwento. Alam naman niyang pagsasabihin lang siya nito. At malamang sa hindi ay mauwi na naman ang usapan kay Jojo. Napakasalan na lang niya ito para hindi gaya nito na nahihirapan pa siyang suportahan ang sarili at ang pamilya. Okay naman. Kumusta ang benta? Napailing si Kaloy. Nakataas pang isang paa nito habang kumakain sa harap ng mahaba nilang mesa. Ate, naubos mo naman ang paninda bago ka umalis kanina para maghatid ng order, hindi ba? Anong bentang kinukumusta mo? Natampal niya ang noo. Oo nga pala. Magulo kasi ang isip niya dahil sa mga nangyari. Ang tatay nasaan? Kibit balikat ang sagot ng kapatid. Malamang ay nasa kanto na naman ang ama at nakikipag-inuman. Napailing na lang siya. Pumasok na siya sa silid at saka kumuha ng pamalit na damit. Habang nag-aayos ng gamit ay nakapanya sa bulusan ng suot na pantalon ang bungkos ng perang iniabot ni Mr. Hipolito. Napasimangot siya. Dahil lang sa 6,000 pisong iyon ay nagawa siya nito ipadampot sa pulis na hindi man lamang ikinonsiderang babae siya na dapat igalang. Mabuti pa nga ang mga pulis na iyon at hindi na nagpilit na habulin siya. Oo nga't maligsis siyang tumakbo pero alam niyang sinadya na rin ng mga itong hindi na siya hanapin dahil obvious namang hindi ginawa ng mga ito ang dapat. Sino ba siya para basta na lamang matakasan ng 3 lalaking iyon? Idagdag pa ang mga meron na empleyadong nanonood sa eksena nila. Kaya sigurado siya, ang ibig lang ng mga iyon ay itapon siyang palabas ng gusali. Muli siyang napailing. Huwag sana siyang bibigyan ng pagkakataon ng tadhana dahil kapag nangyari iyon, ay siguradong matitikman ni Mr. Hipolito ang bangis ng paghihiganti niya. Nasa ganoon siyang pag-iisip nang marinig ang malakas na sigaw na nagmumula sa labas ng bintana. Hindi man siya sumungaw ay alam na niyang kanino nang gagaling ang tinig na iyon. Inabot niya ang mga damit na pampalit at malaking tuwalya na nakasampay sa gilid ng bintana saka bumaba ng sala. Nasa hagdan pa lang siya ay nakita niyang nasa sala na si Bea at nakasimangot na nakatingala sa kanya. Wala ka bang sasabihin sa akin, friend? Wala ka man lang text o tawag sa buong maghapon na. Lumapit siya dito at saka isinanyas ang sofa. Sa halip na maupo ay namewang lang ito sa harap niya habang nagsasalita kaya siya na lang ang naupo doon. Ikaw nga itong mabagal sumagot eh. Naglobat na tuloy ako. Mabuti na lamang at tumawag si Mr. Hipolito. Kung hindi ay lugi ang karir ko. Tumawag si Mr. Hipolito? Anong sabi niya sa'yo? Maang na tanong nito. Mabuti naman at naupo na rin ito sa wakas dahil nangangawit na ang leeg niya sa katitingala dito. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya sa telepono pero itinext naman niya sa akin ang address niya kaya napuntahan ko naman kanina. What? You mean nadala mo ang mga bangus kanina? Oo, bakit tila nagulat ka? Nadala ko ang mga bangus pero nagkaproblema. Hindi nagamit ang mga iyon sa handaan. Malungkot niyang wika. Naalala pa niya kung paano niya sinigurong magiging masarap ang bawat bangus. Yun naman pala'y problema talaga yun, friend. Inasahan ni Mr. Hipolito iyon kaya hindi na siya nagpadagdag ng order sa caterer. Yun, muntik nang walang nakain ng mga late guest. And you know what, sis? Umorder na lang sila ng pagkain sa pinakamalapit na resto.
Can you imagine the humiliation? Ano ba kasing ginawa mo? Nagkagatla ang noon niya sa narinig. Naguluhan siyang bigla sa sinasabi ni Bea. Wait, hindi ko gets. Anong ginawa ko? Instead na hintayin ko ang tao na ipadadala ng customer na yan ay gumastos pa nga ako ng pamasahe para personal na dalihin ng mga bangus sa address na ibinigay niya. Pero walang handaan sa lugar na pinuntahan ko, friend. Promise, isang pagkalaki-laking building lang iyon na puro empleyado, gwardya at masungit na amo ang laman. Nagkatinginan sila ng kung ilang saglit at pagkatapos ay sa kanya na pagtagni-tagni ang lahat. Langiya, friend. I see, umiral na naman ang kagandahan mo, ano? Napabuntong hininga sila ng sabay. Hindi yata't nagkamali siya. Totoong hindi si Mr. Hipólito nakaharap niya kanina? Pero hindi ba't solely umami naman ito? Napilitan lang pala talaga siya para umalis na ako. Wala sa loob na sabi niya. Uy, sino bang kausap mo dyan? Napatingin siya sa kaibigan. Sorry friend, nagkamali ako. Akala ko naman kasi yung taong nag-text sa akin ng Mr. Hipólito na sinasabi mo. Empty bat ako kaya hindi na kita na-text kanina. Ano pa nga ba magagawa natin eh tapos na yun? Ipapaliwanag ko na lang ang lahat dun sa tao. I'm sure maintindihan niya ito dahil hindi mo naman sinadya mga nangyari. Moral lesson of the day, mag-charge ka kapag ganyan ha? Alanganin siyang napangiti. May point ito. Kung hindi namatay ang cellphone niya, ay nakausap niyang mabuti ang customer na ibinigay ni Bea. At malilinaw niya din sa taong kausap kung ano ang pinagsasasabi nito. Oo nga pala, tumawag ang Lola Aning kanina. Pinapasabi na tatawag daw today ang amo niya sa tatay mo. Number mong ibinigay ko kahapon eh. Narekomenda pala ni Lola si Mang David na saglit na pumalit sa driver niya. Tumawag na ba? Napanganga siya. Tila alingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang sinabi nito. Uy, sabi ko tumawag na ba? Ipinagpagpa ni Bea yung isang braso niya. Anong pangalan? Anong pangalan ng amo ng lola mo, Bea? Pigil ang hininga niya habang hinihintay ang sagot ng kaibigan. Simon ang tanda ko eh. Simon Salazar daw? Oo, tumawag na. Patay. Tulero si Carmela. Turo ng nanay niya na kapag mali ay dapat magbaba ng pride at humingi ng pasensya sa taong nagawa ng pagkakamali. Ngayon, anong gagawin niya? Option number 1. Pupuntahan niya si Mr. Salazar sa opisina nito para personal na humingi ng tawad? Kumontra naman ang isang bahagi ng utak niya. Paano niya gagawin yun? Baka sa guard pa lang ay hindi na siya makalusot. Idagdag pang nakakahiyang muling humarap sa mga empleyadong nakakita ng mga ginawa niyang kapalpakan sa tanggapang iyon. Muli siyang nag-isip. Option number 2. Pupuntahan niya si Bea at pakikiusapan ito na samahan siya sa pinapasukan ni Nanay Aning para doon na lamang kausapin ang lalaki. Pero agad din niyang isinantabi ang hakbang na iyon dahil katatawag lang ni Bea at ayon dito ay isang linggo itong mananatili sa Palawan para pangasiwaan ng hotel na ipinapatayo ng amo nitong engineer. Meaning, hindi siya masasamahan nito sa bahay ni Mr. Salazar. Option number 3. Ate! Ate Carmela! Mabilis siyang napabangon sa Catherine pinagpapahingahan ng marinig ang tila nagmamadaling tinig ng kapatid. Araw ng Sabado at si Kaloy ang nakatao sa pwesto nila. At kung umuwi ito, sino tumatao ngayon sa palengke? Agad niyang hinagilap ang kanyang tsinelas sa ilalim ng katre at saka nagmamadaling isunuot ang mga iyon. Teka lang, bakit ba? Ganting sigaw niya. Nang makababa ng hagdan ay nakita niya ang kapatid na habol pa ang hininga. Ate, si tatay! Nakadiskrasya ang tatay at nasa presinto siya ngayon. Saglit lang siyang nagpanik at madali nang gumana ang kanyang isip. Inabot niya ang kamay ng kapatid at saka ito hinatak papanik ng bahay. Madali niyang kinuha mula sa closet ang kanyang wallet at isang alkansyang pinakatago-tago niya. Inabot niya iyon kay Kaloy at saka pinabasag. Inutusan niya itong bilangin ang laman ng alkansya habang siya naman ang bumibilang ng mga perang papel na nasa karton. Medenang pamana pa ng nanay niya. Habang nagbibilang ay agad niyang tinawagan si Mang Fernan gamit ang cellphone at ibinili na kuhanin na lamang ang mga paninda nila. Saglit niyang ipinaliwanag dito ang nangyari at napapayag naman ito. 2,300 piso ito. Ang lupit mo ate, pati Jess at Biantesing ko hindi mo pinatawad. Nganing-nganing niyang batukan ng kapatid. Wrong timing ang biro nito dahil hindi simpleng problema ang ginawa ng ama.
Huwag ka na nga maingay dyan. O heto pa, may 11,000 pesos ako dito. Yan na lahat ang pera natin. Pambili mo na sana ng shoes at pambaon natin ng mga ito sa susunod na linggo. Pero magtiis na lang tayo. Madali namang kitain ng pera. Tama ka dyan ate. Saka pwede naman nating tawagan si Jojo para... Jojo ka na naman. Tigilan mo nang ang lalaking iyan dahil wala naman siyang mahihita sa akin. Bago pa magtanong ng madaldal na kapatid ay agad na niya itong hinatak palabas ng bahay. Pagnanakaw ang kasong isinampa sa tatay niya. Ayon sa pulis na nakausap niya ay 3 tao pa ang kasama ni Mang David nang maganap ang pangyayaring ibinibintang dito. Nagiinuman di umano ang mga ito nang makagibik ang may-ari ng tindahan na ninakawan sila ng mga umiinom. Sumigaw ang tindera at lumabas ng tindahan pero tanging ang lasing na tatay na lang niya ang nasa mesa. Nakatakbo na ang kasama nito pero nadiin ang tatay niya. Ang tanging ebidensya ay ang 2 piraso ng 500 piso na nasa palad ng kanyang ama. Kinausap niya ang ama at napaiyak siya sa sinapit nito. Nakatulog pala ito sa labis na kalasingan at hindi alam ang kabalastugang ginawa ng mga kasama nitong umiinom. Patunay na inabutan ng mga may-ari ng tindahan ng tatay niya dahil nga natutulog ito. Biktima din ang tatay niya pero ano pa nga ba magagawa nila? Pinilit niyang itanong dito kung sino ang mga kainuman pero ayaw naman itong kumibo. Hayaan na lamang daw ito sa buhay na sinapit nito. Total naman daw ay pabaya itong ama. Nadurog ang puso niya sa narinig. Hindi ganito ang tatay niya. Mabait naman ito. Yun nga lamang at maagang pinaghiwalay ng kamatayan ng kanyang mga magulang. Marahil ay talagang mahal na mahal ng kanyang ama ang nanay niya. Kaya labis nitong dinamdam ang mga nangyari. Nang humingi ng tawad ang ama ay agad nila itong niyakap ni Kaloy. Binili na niya itong parating magdadasal at pinangakong gagawin ng lahat para makalabas ito. Sa tulong ni Mang Nick na tiyuhin ni Bea ay narating niya ang mansyon ng mga Salazar. Nakatirik iyon sa malawak na lupain na kung wala kang sasakyan ay papagurin ka sa paglalakad pa lamang sa bakuran ng mga ito. Nang sa wakas ay marating nila ang harapan ng bahay ay hingal kabayo na siya. Mabuti na lamang at nandoon na sa harapan ng matanda at nagdidilig ng mga halaman sa paligid ng garahe. Saglit itong natigilan nang makita sila. "O Carmela, napasyal ka? Nasaan ang tatay mo anak?" Napatingin siya kay Mang Nick na kunway walang naririnig. Nakuha naman agad ng matanda ang kahulugan noon kaya madali sila nitong iginiya papunta sa gawing likuran ng bahay. Doon ay may isang kubong ayon sa matanda ay siyang pinagdadalhan ng mga bisita ng mga katulong. Agad na naghimagsik ang loob niya. Pati ba naman sa pagtanggap ng bisita ay may diskriminasyon na din? "Pasensya ka na anak at dito na rin kita dinala. Mangyari kasi ay nandyan si Sir sa loob. Kapag ganitong araw ay namamahinga yan eh. At wala pong kaso yun, Nanay Aning. Tungkol po kay tatay, ang ipinunta ko dito." "Bakit?" Kung iniisip niyang hindi siya makakapunta ngayon o bukas ay ayos lang. Hindi naman mahilig sa lakwat siyang amo ko at nasa bahay lang pag ganitong araw ng Sabado at Linggo. Sa Lunes na kamo siya pumasok. Hindi po siya makakapasok kahit sa Lunes dahil nakakulong po siya. Mahina niyang wika. Pigil ang emosyon na napatingin siya sa mga mata ng nabiglang matanda. "Nakakulong? Mahabaging ama. Abay bakit? Anong ginawa ng tatay mo?" "Napagbintangan lang po siya. Inakala ng may-ari ng tindahan na kasama siya sa pagnanakaw. Pero ang totoo po'y lasing na lasing si tatay kaya hindi niya alam ang mga nangyayari. Yun po ang dahilan kung bakit ako naparito. Hindi na po makakapunta si tatay para pumalit sa driver ng amo niyo." Saglit na tila naging malungkot ang matanda. Pagko ay binalingan naman si Mang Nick. "Nandyan ka na naman Nick. Akala ko'y 1 linggo pang uwi mo. Bakit hindi na lang ikaw ang pumalit kay Carding?" "Tiya naman, yan nga ang dahilan kung bakit pinasabi ko kay Bea na sabing 1 linggo ang service ko eh. Ayoko mag-drive sa amo nyo. Mas gusto ko pang tumanggap ng lakad sa iba kaysa mamasukan dito." Napatingin siya dito. Sa isip ay nagtataka kung bakit gayon na lamang ang pagtanggi nitong mamasukan kay Mr. Salazar. Ikaw naman, napakahina ng loob mo. Mabait naman si Simon. Talaga may konting kasupladuhan lang sa katawan pero hindi naman yun nananakit. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Hindi nga naman ito nananakit pero kumukuha ito na ibang taong gagawa ng bagay na iyon. Tuloy ay nakatikim ito ng balibag ng relyeno. "Nanay Aning,
Tulungan niyo po ako. Kanina ay inipon na namin ni Kaloy ang nalalabi namin pera na malamang ay sa piyansa ni tatay mo uuwi. Baka po maaari niyo akong bigyan ng trabaho dito sa mansyon, kahit ano po. Pag-aalala ang agad na rumihistro sa mga mata ng matanda. Kumilos ang mga kamay nito upang ikulong sa mga palad nito ang kanyang mga kamay. Kung maaari nga lang ay bakit hindi anak? Kaya lang ay si Sir Simon ang masusunod dito. Sabay hindi ba't nag-aaral ka? Paano ka mamamasukan ko sakali dito? Malamang ay mahinto po muna ako, nanay. Mas kailangan po ako ng tatay at makapaghihintay naman po ang pag-aaral. Napatango ang matanda pero nasaan niyo pa rin ito ang bahagyang pag-aalala. Titingnan ko ang aking magagawa, anak. Si Simon lang kasi ang magpapasya kung tatanggapin niya ang isang tao o hindi. Pero hayaan mo at sususugan ko pag nag-apply ka na sa kanya. Apply? Siya? Mag-a-apply sa antipati kong si Mr. Salazar? Good luck na lang sa'yo, Carmela. Mas good luck pag natanggap ka dito. Napatingin na lang siya kay Mang Nick sa sinabi nito. Manang, hindi na po ako makapaghihintay ng 1 linggo pa. I desperately need a driver kaya ako na po ang bahalang gumawa ng paraan dyan. Pasensya ka na, sir. Nakadisgrasya kasi si David eh. Hindi naman niya sinasadya pero ayos lang yun, Manang. Mabuti nga't habang maaga nakita natin ang totoong kulay ng taong iyon. Kasi naman dito pa siya magnakaw sa pamamahay ko. Sir, hindi naman siya nagnakaw. Napagbintangan lang at whatever, Manang. Sino nga pala yung binabanggit nyo kanina? Na ipapasok na katuwang nyo? Walang kaso sa akin as long as this person is trustworthy and responsible at hindi kagaya na magnanakaw na David na yan. Maasim ang anyong wika na Simon. Natigilan ng matanda at naudlot ang sasabihin sana nito. Lingid sa lalaki na sa isang sulok lang ng kusina si Carmela habang matamang nakikinig sa usapan ng dalawa. At ngani-ngani na itong lumabas para pumukhaan ng binata. Wala iho. Sigat kumain ka na muna para makapagpahinga ka na sa silid mo. Yun lang at alanganin ng anyo ni Manang Aning habang pabalik na ng kusina. Narinig mo naman, anak, kung paano kong kinumbinsi si Sir Simon. Tumango siya. Malabo talaga makumbinsi ang lalaki lalo at ganoon ang ugaling ipinakikita nito. Tila ito kung sinong hari ng sangkalupaan na nakaupo sa pedestal nito. Magnanakaw pala ha? Paano na po yan? Nag-text si Kaloy at ang sabi ay uurong lang daw ang demanda kung mapapalitan namin ang halagang nawala sa nanakawan. 20 mil ang kailangan namin, Nanay Aning, at wala po akong ganoong halaga. Pinalungkot niya ang tinig at pinalamlam ang mga mata. Alam ko pero paano ba kitang matutulungan? Kung mamasukan na lang po kaya akong driver kay Sir Simon, may lisensya naman po ako. Nanlaki ang mga mata na matanda sa sinabi niya. Marahil ay nagulat itong aabot sa ganoon ang pagnanais niyang makahanap ng isang mabilisang trabaho. Alam ko marunong ka mag-drive, anak. Natatandaan kong pinaturuan ka ng tiya Maring mo at ikaw din ang naghahatid sundo sa kanya noon kapag namamalan ka sa bayan. Pero iba ito, Carmela. Hindi lang Maynila ang dinarayo ni Simon. Wala po kayong dapat alalahanin kung yan lang ang problema. Manang, trained ako sa mga ganyan. Kabisado ko ang buong Luzon at sigurado namang hindi nagpapadrive ng kotse si Sir kung sa Mindanao o Visayas ang lakad niya, hindi ba? Ipagpalagay na natin walang problema sa lisensya o pagmamaneho. Paano kung hindi ko mapapayag si Sir na ikaw ang kunin niyang driver? Babae ka, Iya. Alam mo naman ang mga lalaki. Akong bahala, Manang. Leave that to me. Kinandatan pa niya si Nanay Aning at Mang Nick na ikinailang na lamang ng mga ito. Manang, I told you, ako nang bahala sa pagkuha ng driver, hindi ba? Tinawag siya ni Manang Aning upang sabihin may nakuha na itong driver para sa kanya. Ibig sana niyang tumutol pero nahatak na siya ng matanda. Pinilit na lamang niyang isuot ang tsinelas bago man lamang bumaba sa sala. Mangyari kasi ay umuwi ang isa ko pang pamangkin na galing sa Davao. Naghahanap ng pansamantalang trabaho. Kaya naisip kong siya na lang ang kunin niyo. Siya. Nang matapos na lang usapang ito, nasaan ang driver na sinasabi niyo? Siya. Umangat ang isang kamay na matanda at itinuro isang patpating binatilyong nakasuot ng cap. Nahaplos niya ang batok sa pagkadismaya. Ito magdadrive para sa akin? Hindi kaya masyado namang malnourished ito? Siya po ba, Manang? Sigurado ba kayo? Totoy, ilang taon ka na ba?
Nakasuot pa ng maong na jacket ang binatilyo at ang anyo nito ay hindi man lamang niya maaninag sa suot nitong cup. Sir, matanda na po ako. 23 this coming November. Payat lang akong talaga at mahihain pero wala kayong magiging problema sa serbisyo ko. Diskumpiyado ako sa karakas na lalaking ito ah. At bakit ganoon ang boses? Tila sa babae. Hindi kaya... Pwede ko bang makita ang mukha mo? Hindi naman yata magandang nag-uusap tayo rito at hindi ko man lang maaninag ang itsura mo. Wika niya sabay, hawak sa cup nito pero agad nitong iniiwas ang sarili. Sir, hindi po pwede eh. Pasensya na. Napatingin siya kay Manang Aning at marahil ay napansin nitong nadismaya siya. Yun naman ang totoo. Kung hindi dahil, dito ay noon kanyang pagtuunan ng pansin ng aplikante.